Araw-araw, milyon-milyong beses akong nagpaprakti ng fireball, pero hindi ko man lang masindihan ng isang katol. Pinagtatawanan na nga ako ng mga lamok sa kwarto dahil sobrang hina ko, tapos tinatawag pa akong pinakamahinang mage sa kasaysayan ng mga kaklase ko. Pero ang hindi nila alam, palihim akong nag-awaken ng triple S rank talent na Gift of the Gods, kung saan, nakakakuha ako ng isang skill point bawat segundo. Yung iba, barya-baryang skill points lang ang nakukuha sa bawat dungeon run, habang ako, libre ko itong nakukuha bawat segundo. Kaya kahit anong basic spell pa yan, kapag napunta sa kamay ko, kaya kong i-upgrade hanggang maging isang world-destroying na Forbidden Curse. Noong una, sa Awaken ng Ceremony, yung campus crush na si Jiang Ya na lagi kong tinalo noon, ay nag-awaken ng isang bihirang klase na spiritual telepath, at nakuha niya ang high-tier skill na telekinesis. Habang ako naman, nag-awaken lang sa pinaka-ordinaryong klase bilang Fire Mage, at nakuha ang basic skill na Fireball Level 1. Habang pinagtatawanan ako ng lahat, biglang may narinig akong ibang boses sa isip ko. Binabati kita, nag-awaken ka ng triple S rank talent na Gift of the Gods. Makakakuha ka ng isang skill point bawat segundo. Ang talent na ito ay unti-unting mag-unlock ng mas maraming kakayahan habang tumataas ang iyong karanasan at lakas. Natulala ako sa mga oras na yun, at tahimik na nag-compute sa isip ko. Hindi ko na pala kailangang mag-dungeon o gumawa ng kahit anong quest. Mag-AFK lang ako. Makakakuha na ako ng 86,000 at 400 skill points sa loob ng isang araw. Ibig sabihin, kapag nakakuha ako ng bagong skill, kailangan ko lang ng isang araw para i-max out ito, o paabutin sa pinakamataas na tier. Kasabay nito, sari-saring usapan ang narinig ko mula sa mga tao sa ibaba ng stage. Yung top 1 natin, isa lang palang ordinaryong klase. Gustong-gusto ko talaga yung mga kwentong bumabagsak ang isang henyo. Tignan mo yung itsura niya, siguradong hindi niya kinaya yung nangyari. Magiging isang ordinaryong tao na lang siya ngayon. Maging yung campus crush na si Jiang Ya, napansin kong medyo nanghinayang din sa akin. Natigilan ako sa mga narinig ko. Hindi niyo ba nakikita na halos sumabog na ako sa sobrang tuwa? Kaya nagpa siya akong umalis agad doon. Baka kasi hindi ko na mapigilan at bigla na lang akong matawa ng malakas. Dahil sa talent na ito, may nabuong nakakabaliw na plano sa isip ko. Ima-max level ko muna ang fireball ko. Kasi pagkalipas ng isang buwan, gaganapin ang taunang National College Entrance Exam para sa lahat ng mga professionals. Sa sumunod na 7 araw, nagkulong lang ako sa bahay. Wala akong ibang pinuntahan, habang nakatingin sa balance ko na mahigit 600,000 skill points. Napahinga ako ng malalim, at agad binuksan ang skill panel ng fireball. Nagsimula na akong mag-spam ng upgrade. Ang fireball skill sa panel ko ay patuloy na kuminang ng kuminang dahil sa pag-level up hanggang sa tumunog ang system prompt. Binabati kita, na i-max level mo na ang fireball. Dahil ang fireball ay ang pinakamababang skill ng isang fire mage. Wala talagang mage na magsasayang mag-level up nito. Kung may skill points ka rin lang. Mas magandang gamitin yun sa ibang high-tier skills. Pero, iba ako. Wala akong maubos-ubos na skill points. Lahat ng skills ko, dapat ay max out sa pinakamataas na tier. Ipapa-experience ko sa mundong to, kung ano ang pakiramdam ng isang Forbidden Curse level na fireball. Pero ang problema, matapos mag-max level ng fireball, aabutin pala ng 20 segundo bago ito makast. Tapos ang cooldown umabot pa ng 2 oras. At sa tuwing gagamitin ko ito, kailangan itong kumonsumo ng 30,000 mana. Level 1 pa lang ako ngayon. Mayroon lang akong 100 mana, kaya imposible ko pa itong magamit. Nag-isip muna ako saglit, at napatingin sa 2 pang general mage skills na meron ako. Ang mana saving at fast casting. Kaya nilang bawasan ng 10% ang casting cost. At ang casting time. Kaya inilipat ko ang mga skill points ko sa 2 ito. Nagsimula ulit akong mag-spam ng upgrade. Kumonsumo ka ng 352,530 skill points. Binabati kita. Nakuha mo ang mga bagong skill na Mana Storm at Divine Grace Eternal Chant. Eto na. Instant cast spells. Nandito na. Walang mana cost tapos instant cast pa. Nakaka-hype talaga ang combo na ito. Pagkatapos, lumabas ako ng bahay at bumili ng maraming pagkain at tubig. Inilagay ko lahat sa inventory space ng awakened talent ko. Ayos na, handang-handa na. Pumunta ako sa labas ng bayan at nilagpasan na ang pinakamababang level na lugar, ang Breeze Grassland. Yung sikat na level ng area, at dumiretso agad sa mas mataas na level, ang Monster Forest. Karaniwang lagpas level 10 ang mga halimaw dito sa gubat, at sobrang bayolente at uhaw sa dugo. Aatake sila ng kusa, bigla na lang. May narinig akong nakakapangilabot na kaluskos mula sa itaas ko. Paglingon ko, nakita ko ang isang higanteng sawa na nakatitig sa akin. Sa sumunod na saglit, ibinuka nito ang malaking bibig at biglang nanagpang. Umisip ako ng paraan, ihahanda ko na sana ang isang skill para I one-hit kill ito.
Pero sa mismong oras na iyon, may naramdaman akong pamilyar na init ng mahika mula sa likuran ko. Pagkatapos, isang fireball ang biglang tumama sa ulo ng sawa. Napadaing ang sawa, at agad na lumipat ang aggro nito. Bigla itong pumulupot at buong lakas na umatake sa direksyon kung saan galing ang tira. Pero isa pang mas malaking fireball ang muling tumama, kasabay ng isang malakas na pagsabog. Nangisay ang buong katawan ng sawa na naging sunog na sunog, at tuluyan na itong namatay. Saka ko lang nakita kung saan galing ang dalawang fireball na iyon. Mula pala ito sa isang binatilyong mukhang estudyante, na may kasamang middle-aged mage na nakasuot ng kulay abong balabal. Tiyushu, ano sa tingin mo ang naging galawan ko? Napakapalido ng fireball spell mo, young master. Kung ipagpapatuloy mo pa ang page ensayo, siguradong madali ka na lang makakapag-level up mag-isa dito sa Monster Forest. ESs, kung hindi dahil sa patagang tulong ng middle-aged mage na iyon, siguradong napahamak na yung bata sa bibig ng sawa. Imposibleng umubra ang isang level 3 na fireball para maghari-harian dito sa Monster Forest. Lalo pang yamabang yung binatilyo nang marinig ang papuri. Tinaasan niya ako ng noo at sinabing, niligtas ko ang buhay mo. Hindi ka man lang ba magpapasalamat? Bahagya akong napakunot noo. Bakit mo inagaw ang halimaw ko? Dahil sa level gap namin. Isang tingin niya lang, alam na niyang level 1 pa lang ako. Kaya sa paningin niya, ang isang newbie na gaya ko ay walang kalaban-laban at siguradong mamatay dito sa gubat nang hindi man lang nalalaman kung paano. Tapos ang yabang ko pa raw. Pero bago pa siya makapagsalita, sumingit ang kasama niyang mage, bata. Napansin kong mababa pa ang level mo. Masyadong delikado ang training area na ito. Mas mabuti kung umalis ka na rito. Pagkatapos magsalita, tinalikuran na nila ako at umalis na silang dalawa. Nakakainis man dahil nakill-steal ako, pero dahil na rin sa nagmalasakit silang magbigay ng babala. Hinayaan ko na lang. Habang lalo akong pumapasok sa loob ng gubat, mas lalong dumami ang mga halimaw. Biglang may 7 hanggang 8 higanteng sawa ang gumapang pababa mula sa mga puno. Mahina kong sinambit ang skill, Pyroblast. Sa isang iglap, higit sa 10 nakakatakot na fireball na kasinlaki ng palanggana ang tumama sa mga sawa. Ang fire element sa paligid, sa iisang utos lang ng isip ko. Kaya nitong ay one-hit kill ang lahat ng high-level na halimaw na ito. Congratulations, nag-level 2 ka na. Agad na binalot ng puting liwanag ang katawan ko. Success ang pag-level up. Inilagay ko lahat ng 10 free stat points ko sa spirit attribute. Tumaas ulit ng 1,000 points ang max mana ko. Kaso, nung nakita kong 110 points lang ang HP ko. Parang wala pa rin akong laban at kulang pa sa depensa. Pero dahil handa ako sa ganitong sitwasyon, may solusyon na ako dyan. Naghanap ako ng isang mataas na lugar. Isang bangin na walang kahit anong halimaw. At nang makapwesto na ako, tumingin ako sa malayo, sa kailaliman ng gubat kung saan nakatago ang napakaraming pugad at kampo ng mga halimaw. Iyon ang ipinagbabawal na lugar para sa mga tao. Panahon na, para iparamdam sa Monster Forest ang bagsik ng isang forbidden spell. Bumalik sa orihinal na apoy. Ultimate Flare. Explosion. Sunod-sunod na lumabas sa panel ko ang mga notification na nakakuha ko ng experience. 9 na beses kumislap sa akin ang puting liwanag. Congratulations! Ikaw ay nasa level 10 na. Mangyaring pumunta sa class transfer hall para kunin ang iyong advancement quest. Mangyaring pumunta sa class transfer hall para kunin ang iyong advancement quest. Ang sobrang experience ay itinabi na para sa iyo. Samantala, ang campus crush na si Jiang Ya ay nagpapalevel din sa loob ng Monster Forest. Gamit ang kanyang nakakamatay na kapangyarihan bilang isang telekinetic, mas mabilis siyang mag-level kumpara sa mga kaedaran niya. Ginamit ni Jiang Ya ang kanyang telekinesis para patulugin ang isang forest grizzly bear, at pagkatapos ay hiniwa ito para sa finishing blow. Matapos ang lahat ng iyon, ubos na rin ang kanyang mana. Kaya umupo muna siya at uminom ng isang asol na mana potion. Dahan-daang nanambalik ang kanyang mana. Habang nagpapahinga, pumasok sa isip ni Jiang Ya ang mukha ng lalaking laging nangunguna sa kanya sa loob ng 3 taon, ang lalaking kinaiinisan niya pero hindi niya makalimutan. Ano na kaya ang ginagawa ngayon ni Ling Chen? Hindi naman siguro siya tuluyang sisuko ng ganon-ganon na lang. Habang nag-iisip siya, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw mula sa malayo. Napatingala si Jiang Ya, at nakita niya ang apoy na umaabot hanggang langit. Biglang nagbago ang paligid sa kagubatan. Walang tigil ang mga etenggal ng napakaraming halimaw. Halos yumanig ang buong lupa. Anlaki ang mga mata ni Jiang Ya sa gulat. Isang maliit na training area lang sa Jiangcheng. Pero nagkaroon ng beast tide. Ano bang nangyari at nagwala ng ganito ang mga halimaw na to? Para magkagulo sila ng ganito. Takbo, kailangan kong tumakbo. Ito na lang ang natitirang survival instinct sa isip ni Jiang Ya. Mabuti na lang,
Nagamit niya ang kanyang telekinesis para itulak ang sarili na tumakbo ng mabilis, kaya halos naiwasan niya ang mga nagwawalang halimaw. Sakto naman, umalingaw ang mga nakakabinging alarm sa buong Monster Forest. Nakatuklas ang Jiangcheng City Monster Disaster Warning Center ng dalawang wave ng maliliit na beast tide. May isang napakalakas na pagsabog sa likuran ng beast tide na may hindi matukoy na level. Pinaghihinalaan na isa itong forbidden magic spell. Pinapayuhan ang lahat ng mga class holder na nasa loob at malapit sa Monster Forest na lumikas agad. Ang alert level ngayon ay level 2. Pinapayuhan ang lahat na lumikas kaagad. Namutla sa takot si Jiang Ya, sa mga libro lang niya nababasa ang tungkol sa ganitong level ng alert. Ibig sabihin nito ay may paparating na nakakawasak na panganib. Isang nakakatakot na monster disaster na pwedeng sumikop sa buong Jiangcheng. Ang malapit nang mangyari, sa mga oras na iyon, sa pagitan ng Breeze Grassland at Monster Forest. Nakahanda na ang napakaraming hukbo ng mga class holder. Kapag lumabas na sa hangganan ng kagubatan ang mga halimaw, sabay-sabay silang aatake. Pagkatapos kong marinig ang alarm sa lugar na yun, na-realize ko na medyo nakapagdulot pala ako ng kaunting gulo sa lungsod nang hindi sinasadya. Kinwenta ko ang layo, at iniunat ko ang kanang kamay ko sa direksyon na tinatakbuhan ng mga halimaw para mag-chant ng spell. Nagkukumahog na tumatakbo ang mga halimaw papunta sa lungsod, nang biglang may isang higanteng bolang apoy ang bumagsak mula sa langit at sumabog mismo sa gitna nila. Agad nitong naabo ang karamihan sa mga halimaw. Dahil naharang ng apoy sa unahan ang mga natira. Nag-iba sila ng direksyon at kumari pa ng takbo papunta sa kabilang bahagi ng gubat. Pero dahil mali ang tansya ko sa lakas ng pagsabog, isang bahagi ng shockwave at apoy na galing sa pagsabog ang pumunta sa direksyon ng mga nakahandang hukbo sa gilid ng gubat. Sakto naman na may isang ordinaryong matabang lalaki sa grupo. Biglang may lumitaw sa kamay niya na isang staff na kumikinang ng banal na puting liwanag. Pagkatapos, isang gintong shield ang biglang lumabas at bumalot sa mga class holder na nakatayo sa unahan. Bumangga ang napakainit na shockwave at alon ng apoy sa gininto ang shield. Ang sobrang init, muntik nang tunawin ang shield nila sa isang iglap. Dali-daling nagdagdag ng panibagong Holy Light Shield ang matabang si Duande, kaya muntik-muntikang nailigtas ang buhay ng mga adventurers. Paano natin pipigilan ang ganito katinding atake? Pinunasan ni Duande ang malamig niyang pawis, bakas pa rin ang matinding takot sa kanyang mukha. Saktong-sakto, isang napakatandang boses ang umalingaw-ngaw mula sa kalangitan. Tigil na kayong lahat, tapos na ang panganib. Huwag na huwag kayong tatantong kahit isang hakbang sa loob ng gubat. Nang marinig nila ang boses na ito, nagliwanag ang mukha ng lahat. Siya lang naman ang pinakamalakas sa buong Jiang City. Ang presidente ng Adventurers Guild, ang Grand Mage na si Jiang Taishu. Pakinig ang lahat, sundin ninyo ang utos ni Master Jiang. Sigaw ng Holy Knight Captain. Dali-daling inutusan ni Wang Teng ang kanyang mga tauhan. At totoo nga, wala nang kahit anong halimaw ang lumabas mula sa gubat. Wala na rin ang mga mapaminsalang pagsabog. Tuluyan nang natapos ang nakakakilabot na panganib. Nakahinga ng maluwag ang lahat ng mga adventurers. Maya-maya pa'y bumaba mula sa langit si Jiang Taishu sakay ng isang Pegasus. Malalim ang kanyang tingin sa loob ng gubat, puno ng pagkamangha at paggalang. Master Jiang, alam niyo po ba kung anong nangyari? Kinakabahang tanong ng matabang si Duande. Ang pagsabog kanina, sigurado akong magic iyon ng isang archmage. Tinulungan niya tayong puksain ang buong beast tide, manghang-manghang sabi ni Jiang Taishu. Natulala sina Duande at Wang Teng. Sinasabi niyo po ba na nandito ngayon sa Jiang City? Ang isang archmage. Oo, ilang dekada na ang nakakalipas. Swerte akong nakapag-aral sa Pantheon. At ang naging guro ko noon ay isang archmage. Noong panahong iyon ko lang nakita ang guro ko na gumamit ng ganyan katinding magic. Iyan ang pangarap ng bawat mage. Sayang nga lang at mukhang wala na akong pag-asa dyan. Bakas ang panghihinayang sa mukha ni Jiang Taishu, pero palihim siyang nakabuo ng isang desisyon. Kailangan niyang gumawa ng paraan para makilala ang archmage na ito. Samantala, pinisa ko na ang aking teleportation scroll para makabalik sa Jiang City. Nang mawala ang puting liwanag ng scroll, nakatayo na ako sa loob ng teleportation hall ng syudad. Amoy asupri pa rin ang katawan ko, at medyo nasunog ang laylayan ng damit ko dahil sa sobrang init kanina. Pero wala namang mag-aakala na ang isang mukhang ordinaryong binatilyo na tulad ko, at ang archmage na muntik ng Samira sa kalahati ng gubat kanina, ay iisa. Pinagpag ko ang alikabok sa damit ko, at dumiretso papasok sa Class Change Sanctuary. Umaga pa lang, marami ng tao sa loob ng hall. Karamihan ay mga baguhang kaka-awaken lang. Kasama ang mga magulang nila para mag-register ng class. Uy, hindi ba ito ang pinakamahinang mage sa kasaysayan, si Lin Chen? Isang nakakabwisit na boses ang umalingaw-ngaw. Tumingala ako, at nakita ko ang kaklase kong si Zhao Lei. Nakuha niya ang rare class na berserker, kaya siya ang laging pabayda sa klase ngayon. May mga nakasunod pa sa kanyang mga utusan.
Bakit hindi ka nalang umiyak sa bahay nyo? Anong ginagawa mo rito? Gusto mo bang magpalit ng class? Huli na yata para dyan ah. Nakahalukip-kip si Zhao Lei at nakangising ng asar. Level 5 na ako ah. Ilang araw na lang, kukuha na ako ng promotion quest ko. Hindi katulad ng iba dyan. Baka nga hanggang ngayon, level 1 pa rin. Napatingin sa amin ang mga tao sa paligid. Nakilala na nila ako, ang ginawang katatawanan sa awakening ceremony. Sunod-sunod silang naghadyajakan. Wala akong ganang patulan ng mga walang kwentang pinagsasasabi niya, kaya dumiretso ako sa promotion window. Inabot ko ang badge ko. Mag-a-apply po para sa level 10 promotion. Nagulat ang staff sa window. Kinuha niya ang badge ko at in-scan. Dahil sa lumabas na impormasyon sa screen, bigla siyang napatayo. Kumisgas ng malakas ang upuan niya sa sahig. Lin Chen, Class Mage, Level 10. Puno na ang experience. Pasado na para mag-advance bilang Junior Mage. Nanginginig ang boses ng staff. Umalingaw ito sa buong hall. Nabaliw ang lahat. 7 araw lang, level 10 na agad. Paano nangyari yun? Kahit pa si Jiang Yan na campus crush natin, na naka-awaken ng top class na spirit controller. Level 8 pa lang ah. Di ba siya ang pinakamahinang fire mage? Paano ang bilis niyang mag-level? Namutla si Zhao Lei at napaatras. Bulong niya, imposible. Hindi yan totoo. Hindi ko na siya pinansin. Naghintay na lang ako sa class advancement window para asikasuhin ng staff ang mga papeles ko. Pagkatapos maasikaso ang papeles, itinuro niya ang direksyon ng hagdan at sinabing, lahat ng mag-a-advance na class, pumunta lang sa kwarto ng Heart of Advancement sa second floor. Hawakan mo lang ang Heart of Advancement, base sa lakas ng kaluluwa mo, at compatibility ng class mo, magbibigay ang system ng sarili mong advancement quest. Pag natapos mo na, bumalik ka rito para magpasa, at mag-a-advance ka na ng formal. Sa dulo ng hallway sa second floor, may isang tansong pinto na may mga nakaukit na kakaibang runes. Doon nakatago ang Heart of Advancement. Kadalasan, mga C-rank na quest ang nakukuha ng mga normal na player, at B-rank naman kung medyo magaling ka. Bihira namang makakuha ng A-rank dito sa Jiangcheng. Pagbukas ko ng tansong pinto, sobrang dilim sa loob ng kwarto. Ang tangi lang nakikita ay isang kasing laki ng kamao na crystal ball na umiilaw ng puti sa gitna. Yun na ang Heart of Advancement. May kakaibang enerhiya itong inilalabas na bumabagay sa kaluluwa ng kung sino man ang lalapit. Dahan-dahan akong lumapit, inabot ang kanang kamay ko, at dahan-daang hinawakan ang Heart of Advancement. Malamig ito sa balat. Pagkatapos, biglang may kung ano-anong impormasyon ang pumasok sa isip ko. Ding! Soul binding successful. Bind verify na ang class compatibility. Detected class, Mage Apprentice. Generating exclusive advancement quest. S-rank, puksain ang level 30 na world boss na si Undead Night Kane. Kailangan ng party na hindi hihigit sa 5 miyembro. Patayin si Undead Night Kane at iuwi ang kanyang Fallen Knight badge. Time limit, 24 na oras. Nagulat ako sandali. S-rank difficulty. Ito lang. Seryoso, ito na yun. Level 30 na boss. Isang bagsak lang ng explosive fireball ko dyan. Paniguradong abo na yan eh. Pwede pa raw mag-party ng hanggang 5 tao. Masyado naman yatang minamaliit ng system na to ang pagiging up ko. Pagkakuha ko ng quest, lumabas na ako ng sanctuary at dumiretso sa teleportation hall. Papuntang Blackwind Fortress. Pipisilin ko na sana ang teleport scroll ko. Lin Chen. Sandali lang. Lumingon ako. Si Su Qing pala. Nakasuot siya ng puting priest robe. Bitbit ang holy light staff niya habang hinihingal na tumatakbo palapit sa akin. May kailangan ka ba, Su Qing? Sasama ako sa iyo sa quest mo. Tumingala si Su Qing at seryosong tumitig sa akin. Priest ako, kaya kitang i-heal. Kapag dalawa tayo, mas safe. Napatigil ako sandali, hindi na kailangan. Medyo kakaiba kasi ang quest ko. Kaya ko na to mag-isa. Alam kong ayaw mo akong madamay. Kinagat ni Su Qing ang labi niya. Pero, pinagtatawanan ka nilang lahat. Ayaw kong hayaan kang mag-isa sa panganib. Kahit na si rank lang ang quest mo. Baka mapahamak din siya. Pagtingin ko sa kanyang tapat na mga mata. Natahimik ako sandali, sa bagay, para sa akin. Ang S-class na misyong ito ay walang pinagkaiba sa isang C-class na misyon. Kaya wala namang masama kung isama ko siya. Sige, pero mangako ka sa akin. Kapag nangamoy panganib, durugin mo agad ang teleportation scroll at umalis ka. Oo, pangako. Agad nang umiti ng napakatamis si Su Qing. Makalipas ang kalahating oras, nakarating kami ni Su Qing sa Blackwind Fortress. Dati itong maunlad na kuta ng mga sundalo, pero 100 taon na ang nakalipas nang sakupin ito ng hukbo ng mga undead. Ngayon, isa na lang itong nakakakilabot na lungsod ng mga patay. Ang mga wasak nitong pader ay balot na ng mga baging. Paminsan-minsan, may mga kabalyerong nakasakay sa mga undead na kabayo ang nagpapatrolya sa loob. Dinig na dinig ang nakakapanindig balahibong yabag ng mga kabayo. Mahigpit na nakabuntot sa akin si Su Qing.
habang hawak ang kanyang holy light staff, at kabadong nagpapalinga-linga. Lin Chen, ano ba talaga ang kailangan mong patayin dito? Ang delikado naman yata ng lugar na to. Hindi tayo makakasalubong ng mga high-level na halimaw, kalmado kong sagot. Wala lang to, papatay lang ako ng isang kabalyero. Kabalyero, nakahinga ng maluwag si Suching. Ah, skeleton knight lang pala. Ayos lang, basta mag-iingat tayo. Kayang-kaya yan. Halatang akala niya, na ang papatayin ko ay isang ordinaryong level 10 na skeleton knight. Hindi na ako nagpaliwanag, at iginiya ko na lang siya papasok ng kuta. Pagkatapak namin sa tarangkahan. 3 level 15 na kabalyero agad ang nakapansin sa amin. Iwinasiwas nila ang kanilang mga espada. At sakay ng mga undead nilang kabayo, sumugod sila palapit. Hala, mag-ingat ka. Tili ni Suching, sabay mabilis na itinaas ang kanyang staff. Handang mag-cast ng holy light spell. Pero itinaas ko ang kamay ko para pigilan siya. Hindi na kailangan. Walang kahit anong chant o hand gestures. Sa sumunod na segundo, 3 bolang apoy ang bigla na lang lumitaw sa hangin. At bumagsak mismo sa ulunan ng 3 kabalyero. Matapos ang 3 malalakas na pagsabog. Ang mga skeleton knight at ang mga kabayo nila, naging 3 tumpok ng abo sa isang iglap. Nanlaki ang mga mata ni Suching, at halos hindi siya makapagsalita sa gulat. Akala niya'y magiging madyugo ang laban na to, pero hindi niya inaasahang sa isang tira lang ni Lin Chen. Ay naonihit nito ang 3 skeleton knight na mas mataas pa sa level namin. Wala pa rin akong sinabi, at tuloy-tuloy lang sa paglalakad. Lahat ng mga undead na hamarang sa daan namin, pinagbabato ko lang ng bolang apoy. Walang ni isang halimaw ang tumagal ng kahit isang segundo sa akin. Nakasunod lang sa likod ko si Suching. Mula sa matinding gulat, naging pagkamangha hanggang sa namanhid na lang siya. Sa huli, purong paghanga na lang ang naramdaman niya. Naisip na rin niya sa wakas, na hindi pala talaga pinakamahinang mage si Lin Chen, sadyang tinatago lang nito ang tunay niyang lakas. Pagkaraan ng 20 minuto, narating namin ang pinakasentro ng bulwagan ng kuta. Sa gitna ng bulwagan, may isang kabalyero na nakasuot ng itim at bakal na baluti. Nakasuot siya ng helmet na bumabalot sa buong mukha niya, at tanging ang mga matang nagliliyab sa berdeng apoy lang ang makikita. Hawak niya ang isang naglalakihang sinumpang espada na 2 metro ang haba, at nakasakay siya sa isang kalansay na kabayong balot ng apoy mula sa impyerno. Siya ang level 30 na world boss, si Undead Knight Cain. Pagkakita niya sa amin, dahan-daang inangat ni Cain ang kanyang ulo. Isang napakalamig na simoy ng kamatayan ang biglang bumalot sa buong bulwagan. Namutla agad ang mukha ni Suching, at hindi niya mapigilan ang panginginig ng buong katawan. Hindi to isang skeleton knight. Si Undead Knight Cain yan. Yung maalamat na level 30 ang world boss. Naintindihan na rin niya sa wakas kung anong ibig sabihin ni Lin Chen na pumatay ng isang kabalyero. Lin Chen, tumakbo na tayo. Hinatak ni Suching ang braso ko, pero marahan ko lang tinapak ang kamay niya. At pinakalma siya, huwag kang matakot, tumago ka sa likod ko. Matatapos din agad to, biglang tumayo ng mabilis si Cain. Habang ang sakay niyang kalansay na kabayo ay nagpakawala ng nakakabinging itenggal. Mga hamak na tao, ang lalakas ng loob ninyong pasukin ang aking himlayan. Paus at napakalamig ng boses ni Cain, na parang galing pa sa kailaliman ng impyerno. Itinaas niya ang kanyang higanteng espada. Bamalat sa talim nito ang itim na enerhiya ng kamatayan, na may dalang nakakayanig na kapangyarihan. At inihampas ito papunta sa amin. Sa sobrang takot, napapikit na lang si Suching. Dahan-dahan kong hinayla si Suching sa likod ko, at marahan kong itinaas ang aking kanang kamay. Sa susunod na segundo, isang gintong apoy ang biglang sumabog pataas. Umakyat agad ng libu-libong degree ang temperatura. Ang matibay na dark iron armor sa katawan ni Cain ay mabilis na natunaw at tumulo sa harap namin. Si Cain at ang sakay niyang kalansay na kabayo ay hindi man lang nakasigaw at tuluyang naging abo. Sa loob lang ng 2 segundo, ang tanging natira na lang sa lapag ay isang umiilaw na itim na Fallen Knight badge at isang itim na espada ng kabalyero. Dahan-dahan akong naglakad palapit para pulutin yung badge. At itinapon na rin ang espada sa aking inventory. Pagkatapos, tumingon ako at tinignan si Suching, na nakapikit pa rin hanggang ngayon. Casual kong sinabi, ayan, tapos na ang quest. Unti-unting iminulat ni Suching ang kanyang mga mata. Nang makita niya ang walang laman na bulwagan. At yung badge sa kamay ko, natulala siya ng sobra. Nang inag ang mga pilik mata ni Suching. Ang tingin niya, mula sa umuusok pang abo sa lapag, ay dahan-daang lumipat sa umiilaw na Fallen Knight badge na hawak ko. Tapos bigla siyang tumingin sa akin. Matagal na nang inag ang kanyang mga labi. Bago nakapagsalita ng parang naiiyak, 2 segundo. Pinatay mo si Cain sa loob lang ng 2 segundo. Nanginginig pa rin ang boses niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding gulat. Sa buong bansa, ang kayang pumatay ng level 30 ang world boss ng mag-isa.
ay pinakamababa na ang Tier 4 class holder. Habang ako, 7 araw pa lang ang nakakalipas, ay isa lang level 1 na Fire Mage Apprentice na pinagtatawanan ng lahat. Nilagay ko yung badge sa bulsa ko. Tinapak ko ang balikat niya, sabi ko naman sa'yo mabilis lang eh. Tara na, ay turn in na natin yung quest. Parang biglang nagising sa panaginip si Suching. Nagmamadali siyang sumunod sa akin, na may nagniningning na mga mata na parang puno ng bituin. Sa daan, daldal siya ng daldal at tanong ng tanong. Gaya ng, bakit ganyan kalakas ang fireball mo? Pero puro palusot lang ang sinagot ko. Alangan namang sabihin ko sa kanya na nadadagdagan ang skill points ko bawat segundo. Pinisa ko ang teleportation scroll. Muling kumislap ang puting liwanag. At nakabalik na kami sa Jiangcheng Class Change Sanctuary. Mas maraming tao sa lobby ngayon kumpara kanina. Nakakagulat na hindi pa rin umaalis yung grupo ni Zhao Lei. Nakapalibot pa rin sila sa isa't isa. At nagmamayabang kung ilang ligaw na lobo daw ang napatay nila sa Qingfeng Grasslands kanina. Pinagmamalaki pa niya na matatapos daw nila ang advancement quest nila sa loob ng 3 araw. Pagkakita sa aming pagbabalik, agad nang umisi ng nakakaasar si Zhao Lei at naglakad palapit habang nakataas ang baba. Ang bilis niyo namang bumalik nang nakayuko. Akala ko ba, iiyak ka pa sa labas ng Blackwind Fortress para lang magpa-carry eh. Ano, hindi kayo makakuha ng C-rank quest, ano? Makakapatay lang daw ng 2 pinakamababang uring kalaban para lang may masabi. At nakitawa na rin ng malakas ang mga alipores niya. Sobrang sakit sa tainga ng mga tawa nila. Namula na sa galit ang mukha ni Suching. Sisigat na sana siya, pero hinawakan ko ng dahan-dahan ang braso niya. Umiling ako, huwag na, wala itong kwenta. Ang pagpapakita ng tunay kong lakas ngayon ay magdadala lang ng gulo. Ang pambansang pagsusulit sa 1 buwan. Iyon ang tunay kong entablado. Nilagpasan ko si Zhao Lei. At dumiretso sa hagdanan. Tinulak ko pabukas ang tansong pinto na may mga nakaukit na kakaibang simbolo. Sa loob ng kwarto, tanging ang lumulutang na advancement heart lang sa gitna ang naroon. Inabot ko at ipinatong doon ang badge ng Fallen Knight. Biglang naglabas ng nakakabulag na gintong liwanag ang malamig na kristal. Naging isang itim na liwanag ang badge, at tuluyan itong hinigop ng advancement heart. Team, tapos na ang S-rank advancement quest. Umangat na ang class mo bilang junior mage, lahat ng attributes ay nag-plus 20. Nadagdagan ng 2,000 ang mana mo. Ang natitirang experience ay naging level na. Ang kasalukuyang level mo ay 20. Nakakuha ka ng 100 free attribute points. Walang pag-aalinlangang nilagay ko lahat ng 100 points na iyon sa spirit. Umabot na sa 25,000 ang maximum mana ko. Ngayon, kahit hindi ako gumamit ng zero cost buff, kaya ko nang magpakawalan ng 2 sunod na max level fireball. Tapos, tumunog ulit ang sistema sa isip ko. Na-unlock ang bagong function ng SSS rank talent mong Gift of the Gods. Hindi ko na muna iyon tinignan, at lumabas na ako ng tansong pinto. Naghihintay pa rin si Suching sa may pinto. At tungkol naman sa bagong function. Sa bahay ko na lang aalamin. Sa ganitong paraan, walang makakaalam na nakatapos ka ng S-rank quest. Oo nga, tumango ako. Bukod sa'yo, wala nang iba. Biglang namula ang pisngi ni Suching. At hinigpitan niya ang hawak sa kanyang Holy Light Staff. Huwag kang mag-alala, Lin Chen. Pangako, hinding-hindi ko ito sasabihin kahit kanino. Ngumiti lang ako. Ang totoo niyan, ipagkalat man niya, wala ring maniniwala. Isang level 10 na Fire Mage, mag-isang tinalo ang isang level 30 na World Boss. Kapag sinabi mo yan, iisipin nilang nababaliw ka. Habang pababa kami ng hagdan, nakasalubong namin si Jiang Ya. Kaka-rating niya lang galing sa labas. At halatang kakatapos niya lang magpa-level. Nang makita niya kaming dalawa ni Suching na bumababa mula sa 2nd floor. Natigilan siya sandali, bago napatingin ng diretso sa akin. May halong pagtataka sa mga mata niya na pilit niyang tinatago. Lin Chen, nandito ka ba para kunin ang advancement quest mo? Oo, tipid kong sagot. Ang bilis mo namang mag-level. Kaka-level 10 ko lang din kasi. Ngumiti ng bahagya si Jiang Ya. Sabi ko na nga ba hindi ka madaling sisuko. Kahit na si rank quest lang yan, basta dahan-dahanin mo lang. Makakahabol ka rin sa aming lahat. Halatang ang akala niya. Ang kinuha ko ay ang pinakamadaling si rank quest. Sa bagay, para sa isang ordinaryong mage class. Ganoon naman talaga palagi. Sa tabi ko, tikom na tikom ang bibig ni Suching. Pulang-pula na ang mukha niya sa pagpipigil, pero tinupad pa rin niya ang usapan namin. Wala siyang sinabi kahit isang salita. Tinignan ako ni Jiang Ya. Mahinang sinabi, 1 buwan na lang, preliminaries na para sa national exam. Galingan mo ha, hihintayin kita sa finals. Pagkatapos nun, tumalikod na siya at umakyat sa 2nd floor para kunin ang sarili niyang advancement quest. Hindi ako sumagot, dahil sa pagitan namin ni Jiang Ya. Hindi naman ito labanan kung sino ang makakahabol o hindi. Mula nang magising ko ang Gift of the Gods. Hindi na kami kabilang sa iisang mundo.
Nang makalabas kami ng job change sanctuary, hinatid ko muna si Suching pauwi. At bago kami maghiwalay, paulit-ulit akong pinapaalalahanan ni Suching na mag-ingat daw talaga ako kay Zhaolei. Sobrang utak talangka daw kasi yun, baka kung anong maduming taktika ang gawin sa preliminaries. Ngumiti na lang ako at sumagot ng oo, pero ang totoo, kahit anong pandaraya pa yan. Magmumukha lang silang ewan sa harap ng totoong lakas. Kaya sa susunod na 15 araw, plano ko lang magkulong sa bahay para mag-aik at mag-farm ng skill points. Pero ngayon, titingnan ko muna kung anong nagbago sa talent ko. Pagkahatid ko kay Suching, dumiretso na ako agad pauwi. Nilock ko ang pinto ng kwarto, at umupo ng naka-cross legs. Excited kong binuksan ang talent panel sa isip ko. Yung dating simpleng gift of the gods. Ngayon, may umiikot na manipis na gintong aura sa paligid nito, at sobrang lalim ng kinang na nilalabas. Ibang-iba na sa dating simpleng itsura. Ang triple S level talent ko na Gift of the Gods, nag-level up na sa Tier 1. Base effect, automatic na nakakakuha ng isang skill point kada segundo. Bagong unlocked effect, ang God Small. Pwede kang gumamit ng skill points para bumili ng kahit anong element ng magic. Mga skills, magic scrolls, at elemental affinity items. Mas maraming maa-unlock sa mall habang nag-level up ang talent ko. Nang makita ko ang salitang God Small sa panel, biglang nagningning ang mga mata ko. Kanina ko pa pinag-iisipan kung ibebenta ko ba yung Knight's Greatsword na na-drop ng Undead Knight. Para magkapera sana pambili ng magic skill books. Yun pala, bibigyan ako ng sarili kong talent ng matinding shortcut. Hindi ko na kailangang mag-abala pang pumunta sa Professionals Alliance para bumili, at lalong hindi ko na kailangang mag-grind sa mga dungeon para lang magpa-drop ng skill books. Basta may skill points ako, mabibili ko na lahat ng magic na gusto ko. Pambihira, parang sinadya talaga to para sa akin. Sa isang isip ko lang, biglang lumabas sa harap ko ang isang virtual shop interface. Ang linaw ng mga categories. May fire magic, wind magic, earth magic, lightning magic, light magic, pati dark magic. May space magic din, at general support magic. 8 malalaking categories lahat-lahat. Sa ilalim ng bawat isa, nakalagay kung anong level ng skill at kung ilang skill points ang kailangan para mabili ito. Ngayon, kailangan kong pumili ng maayos kung anong skill set ang bubuuin ko. Sa isang iglap, 15 araw na ang lumipas. Umabot na ng mahigit 1,450,000 ang naipon kong skill points. Isa-isa kong pinag-aralan yung mga napili kong skills. At ni-level up ko silang lahat hanggang max. Pagkatapos kong gawin lahat ng yun, biglang pumasok sa utak ko ang lahat ng kaalaman tungkol sa mga magic na yun. Ang pakiramdam, parang higit 1 dekada ko silang pinag-ensayuhan. Sobrang sanay na ako. Dahil nga sa dami ng impormasyong biglang pumasok sa utak ko. Napabagsak na lang ako sa kama ng lupaypay, at nakatulala na parang tanga. Elemental Affinity, Max Level. Ang damage ng lahat ng magic, permanenteng tataas ng 100%. Immortal Mage Body, Max Level. Kapag malapit ng mamatay, automatic na maa-activate ang Immortal Mage Soul. Mana Spring, Max Level. Ang maximum limit ng basic mana ko, permanenteng madodoble. Omniscient Eye Identify, Max Level at nag-advance. Kaya nitong i-scan at basahin. Ang kahit anong nilalang na hindi lalampas sa 3 malalaking tiers kaysa sa level ko. Sa loob ng 15 araw na yun, naging magulo din ang sitwasyon sa buong Jiang City. Si Jiang Taishu, baliw na baliw pa rin sa paghahanap dun sa misteryosong Grand Magus. Ginamit na nga niya ang buong puwersa ng Professionals Alliance. At binaligtad na nila ang buong Demonic Beast Forest, pero hanggang ngayon, wala pa rin silang napala. Sina Duande at Wang Teng naman, laging kinukwento yung nangyaring Beast Tide pati yung pagsabog na kasing lakas ng Forbidden Spell. Baka sa mukha nila yung sobrang pagkamangha. Hula nila, baka daw umalis na ang Grand Magus dito sa Jiang City. At nagpunta na sa Imperial Capital o sa ibang mas malalaking lungsod. Si Suching, madalas pa rin akong i-message. Kinakamusta niya kung nag-level up ba ako ng maayos, o kung binubuli ba ako ni Zhaolei. Ni-replyan ko naman siya, para hindi na siya mag-alala. Nag-update din si Jiang Ya. Natapos na raw niya ang advancement quest niya. At nag-advance ang class niya bilang Junior Spiritual Telepath. Tumaas na rin ang level niya sa level 13. Sobrang laki ng itinaas ng spiritual power niya, kaya mas malakas na rin daw ngayon ang telekinesis control niya. Nagpadala pa talaga siya ng mensahe sa akin, pinapalakas ang loob ko na galingan pa. Para daw maging magkabalikat kami sa college entrance exam. Simple lang ang nireply ko, sabi ko, oo, gagawin ko. Wala na akong masyadong sinabi. Alam ko, tingin pa rin sa akin ni Jiang Ya ay isang dating henyo na kailangan na lang maghabol ngayon. Hindi niya alam na ang lakas ko ngayon ay higit pa sa kaya niyang isipin. Pinisa ko ang teleportation talisman at napunta ako sa Jiangcheng Teleportation Hall. Pagpasok ko sa Job Change Sanctuary, ang ingay pa rin sa loob ng hall.
Pero may kakaibang bigat sa paligid. Maraming mga class holder ang nagmamadali. May binubulong-bulong, at mababakas ang matinding takot sa kanilang mga mukha. Paglapit ko sa advancement window, narinig ko agad ang bulungan ng mga staff. Napataas ang kilay ko sa narinig ko. Nabalitaan nyo ba? Sinolo raw ng Blackstone Guild ang respawn point ng Earthrending Demonic Dragon. Balak sana nilang solohin ang mga drop ng boss, pero ang level 50 na dragon subspecies na yon. Biglang nag-mutate at naging level 70 na mutant boss. Hindi lang yan, kakatanggap ko lang ng balita. Wasak daw ang Blackstone Guild. Kasama na ang guildmaster nila. Higit 80% ang namatay. Ang mga natira, duguan bago nakatakas. Ngayon nandun pa rin sila sa base ng Blackstone Guild. Naka-emergency treatment. Yung Earthrending Demonic Dragon kasi ay isang Earth-type wyvern. Sobrang kunat na nga, mas naging nakakakilabot pa ng mag-mutate. Balita ko, walang makasalo kahit isang kalmo lang nito. Wala na yatang magtatangkang kalabanin ang mutant boss na yun dito sa Jiangcheng. Hindi na ako nakinig pa, dumiretso na ako sa second floor. Tinulak ko ang pintong tanso na may mga nakaukit na komplikadong runes, at hinawakan ang Heart of Advancement. Ding! Na-trigger ang S-Rank Advancement Quest. Puksain ang level 70 na Mutant World Boss, ang Earthrending Demonic Dragon. Isang dragon subspecies. Ang requirement ng quest, dapat 5 pababa lang ang miyembro ng party. Patayin ang mutant na Earthrending Demonic Dragon. Quest hint, ang mutant na Earthrending Demonic Dragon ay isang Earth-type wyvern. Walang kakayahang lumipad, at may matinding depensa. May napagtanto ako, kaya pala ang susunod kong advancement quest, ay ang Mutant Demonic Dragon na ito. Tamang-tama, ang lakas na naipon ko mula sa 15 araw na pag-iisa. Ay kailangan ko nang masubukan. Wala nang pag-aalinlangan. Tumalikod na ako palabas ng Job Change Sanctuary. Pinis ako ang isa na namang teleportation scroll papunta sa Blackstone City. Paglabas ko ng teleportation hall, agad kong ginamit ang Tier 5 Wind Magic. Wings of Wind. Sa likuran ko, nabuo ang isang pares ng kumikinang napakpak ng hangin. Mabilis akong lumipad papunta sa respawn point ng Earthrending Demonic Dragon, sa Blackstone Canyon. Sa gitna ng masukal na canyon, umaalingasaw sa hangin ang matapang na amoy ng dugo, at ang nakakasulasok na amoy ng laway ng dragon. Ang lupa ay puno ng malalaking bakas ng kalmo at malalalim na bitak. Kahit saan ka tumingin, may mga wasak na baluti, putol na sandata. At mga nanlalamig na bangkay, lahat ng ito ay miyembro ng Blackstone Guild. Sa di kalayuan, sa gitna ng canyon, may isang higanteng halimaw na nakadapa sa lupa. Ang mga kaliskis nito ay kulay dark brown, kumikinang na parang malamig na metal. Ang mga binti nito ay kasinlaki ng mga poste, at sa bawat paghinga nito ay may kasamang malalim na etenggal. Bahagyang nayayanig ang lupa, napakalaki ng ulo nito, may tumutulong nakakapasong laway mula sa bibig, at ang mga mata nito ay kasing pula ng dugo. Walang iba kundi ang mutant na Earthrending Demonic Dragon. Binuka ko ang Wings of Wind ko. At dahan-daang lumipad pataas, ilang dosenang metro sa ibabaw ng Demonic Dragon. Nagsama ang mahika sa mga mata ko, at agad na gumana ang max level na appraisal skill, ang All-Seeing Eye. Isang malamlam na asul na ilaw ang dumaan sa katawan ng Demonic Dragon, at agad na lumitaw sa isip ko ang status panel nito. Pangalan ng boss, Mutated Earth-Splitting Demon Dragon, level 70. Mga skill, Earth-Splitting Impact, Demon Dragon Roar, at Corrosive Breath. Earthquake Stomp, at Special Mechanics. Bawat atake, 10,000 lang ang maximum damage na pwede nitong matanggap. Immune sa lahat ng crowd control skills. Tumango ako ng bahagya, 10 milyong HP. Nagre-regan ng 5,000 bawat segundo. 10,000 naman ang damage cap kada hit. Kaya pala grabe ang naging bawas sa Blackstone Guild. Kung gusto mo itong mapatay, kailangan tuloy-tuloy at mabilis ang atake para tuluyang bumagsak ang HP nito. Kung hindi, kahit makabawas ka pa ng 10,000 damage kada segundo, saktong pambawi lang yun sa region niya. Imposible talagang mapatay, pero kung para sa iba, katapusan na nila ito. Para sa akin, sisiw lang to. Dahil hindi naman siya nakakalipad. Dito sa ere, ako ang hari. Ang Mutated Earth-Splitting Demon Dragon sa ibaba. Nang mapansin nito ang dalaw ko sa itaas, bigla itong napatingala. Nanlilisik ang mga pulang mata nito habang nakatitig sa akin, at nagpakawala ng isang nakakabinging at galit na ungol. Malakas nitong inihampas ang malalaking paa nito sa lupa. Gumana ang Earth-Splitting Impact. Sunod-sunod na gumapang ang malalaking bitak sa lupa, na kumalat sa buong canyon. Ngumisi lang ako. Itinaas ko ang kamay ko paturo sa dragon na nasa ibaba. Ako na ang unang umatake. Bigla kong pinakawalan ng max level wind magic na Windblade Storm. Namuo ang napakarami at matatalim na wind blades, at bumagsak ang mga ito na parang malakas na ulan papunta sa dragon. Bawat isang wind blade ay humuhaginit sa hangin, at malakas na tumama sa mga kaliskis ng dragon.
Ding, ding, ding. Sunod-sunod ang tunog ng mga pagtama. Kahit na napakatigas ng kaliskis ng dragon, hindi naman pwedeng maliitin ang lakas ng max level na Windblade Storm. Halos 3,000 damage ang bawas ng bawat isang Windblade. Walang tigil ang pagulan ng matatalim na hangin, nakakagawa ito ng 12 ng atake kada segundo. Agad nitong nalagpasan ang bilis ng regen ng dragon. -2,987, -2,921. -2,783. Sunod-sunod na lumabas ang mga damage numbers sa ibabaw ng ulo ng dragon. Mabilis na bumagsak ang HP nito. Mula 10 milyon, naging 8 milyon, 6 na milyon, 4 na milyon. Tuluyan nang nagwala sa galit ang mutated earth-splitting demon dragon, at napakalakas na umungol. Walang habas nitong niyapakan ang lupa. Gumana ang earthquake stomp. Umuga ng napakalakas ang buong Blackstone Canyon, habang nagliparan ang mga bato. Ibinuka ulit nito ang malaking bibig, at nagbuga ng maitim na corrosive breath papunta sa akin. Pero madali ko lang itong naiwasan gamit ang Wings of Wind. Bumagsak sa lupa ang asido. At mabilis na lumikha ng malalalim na butas. Wala ni isang skill nito ang pwedeng umabot dito sa itaas. Wala na itong magawa kundi ang umungol at magwala. Lalo pang dumami ang mga sugat nito sa katawan. Naglaglagan ang mga kaliskis, at bamahan ng itim na dugo sa buong paligid. Tamang-tama, may ilang taong sugatan na dumating sa entrance ng canyon. Sila ang mga natitirang miyembro ng Blackstone Guild. Ang nangunguna sa kanila ay ang Vice President ng Guild. Puno siya ng sugat sa buong katawan, bali ang isang braso. At tumutulo pa ang dugo mula sa mga benda niya. Nang makita niya ako sa ere, pati na ang naghihingalong mutated earth-splitting demon dragon sa ibaba, napatulala na lang siya. Sino ang batang yan sa itaas? Diyos ko, ang bilis bumagsak ng HP ng dragon. Grabe, ang bilis niyang umatake. Yung dragon na hindi man lang natin nagalusin kahit ibinigay na ng buong guild natin ang lahat, kinaya niya ng mag-isa. Teka, mukhang teenager pa lang siya ah. Paano siya naging ganyan kalakas? Baka naman isa siyang henyo mula sa isang sikretong pamilya. Bulong ng mga natitirang miyembro ng guild. Mababakas sa mga mukha nila ang matinding gulat at pagkamangha. Hindi talaga nila maintindihan kung paano ang isang ordinaryong bata ay may ganoon katinding lakas. Mas lalong walang makakakilala na siya yung pinagtatawanan ng lahat sa Jiangcheng. Na pinakamahinang mage sa kasaysayan, si Lin Chen. Hindi ko na pinansin ang mga nakatingin sa akin mula sa pasukan ng canyon. Nanatili lang akong nakatutok sa mutated earth-rending dragon sa ibaba. Sa mga oras na ito, wala na sa 1,000,000 HP ang natitira sa dragon. Ang paghil nito bawat segundo ay matagal nang napigilan ng sunod-sunod kong pag-atake. Pasan na ng pabagal ang mga galaw nito. Hamina na rin ang mga ungol nito, at unti-unti nang nawalan ng kinang ang mapupulang mata nito. Pati ang aura nito ay unti-unti nang naglalaho. Oras na para tapusin to. Mahinang bulong ko, sabay angat ng aking kanang kamay. Pamitik ako ng mahina, at sinundan ito ng isang nakakabinging pagsabog. Isang malaking gintong fireball ang biglang bumagsak, at tuluyang binalot ang buong katawan ng dragon. Mabilis na nilamon ng mainit na apoy ang katawan nito, hanggang sa kumalat ang amoy ng sunog sa hangin. Sakto lang para sa isang barbecue ending ng mutated dragon na ito. Team, congratulations! Napatay mo na ang level 70 mutated world boss na earth-rending dragon. Nakumpleto na ang advancement quest. Maaari ka nang bumalik sa Heart of Advancement para i-submit ang iyong quest. Paimpol kong ikinumpas ang aking kamay, at tinangay ng banayad na hangin ang Dragon Crystal Core mula sa lupa. Pati na rin ang ilang high tier na gamit na na-drop nito ay dahan-daang lumutang palapit sa akin. Agad ko itong tinago sa aking inventory. Sakto naman. Nagmamadaling tumakbo palapit sa akin ang Vice Guild Master ng Blackstone Guild kasama ang mga nakaligtas nilang miyembro. Magalang silang yumuko sa akin, bakas sa boses nila ang matinding paggalang at pasasalamat. Maraming salamat po, boss, sa pagpatay nyo sa mutated dragon na ito. Niligtas nyo ang buong Jiangcheng. Napakabuti nyo po, hinding-hindi ito makakalimutan ng Blackstone Guild. Kung may kailangan man po kayo sa hinaharap, handang tumulong ang Blackstone Guild ng buong lakas. Yumuko rin ang iba pang nakaligtas na miyembro, at puno ng paghanga ang kanilang mga mata. Wala ni isang naglakas loob na questionin ang lakas ko. Patay na ang dragon, kaya kayo na ang bahala rito. Malamig kong sagot, wala na akong sinabing iba, at agad kong pinisa ang isang teleportation scroll. Puminang ang puting liwanag, at bigla na lang akong naglaho sa Blackstone Canyon. Naiwan ko ang mga gulat na miyembro ng Blackstone Guild, pati na ang sunog na bangkay ng higanteng dragon. Pagkawala ng liwanag, nakabalik na ako sa Class Change Sanctuary ng Jiangcheng. Hanggang ngayon ay hindi pa rin tumitigil ang bulungan sa loob ng hall, pero ang naging usap-usapan na nila ay ang mutated dragon sa Blackstone Canyon. Hulaan ang lahat, kung sino talaga ang nakapatay sa nakakatakot na halimaw na yun.
May nagsasabing isa raw itong sikat at malakas na player na nagtatago lang. Sabi naman ng iba, isa raw itong malakas na player mula sa capital. May nag-iisip din na baka kasabwat daw to ni Guildmaster Jiang Taishu. Pero wala ni isa sa kanila ang mag-aakala na ang nakapatay sa mutated dragon na tinatawag nilang boss, ay isang newbie na wala pang isang buwan mula nang maging mage. Yung mismong binatilyo na pinagtawanan nila noon bilang pinakamahinang mage. Dumiretso lang ako sa second floor. Pumasok ako sa kwarto ng Heart of Advancement, at ipinatong ang Dragon Crystal Core sa gitna nito. Agad na umilo ng matindi ang malamig na kristal, hanggang sa tuluyang mahigop ang Dragon Crystal Core. Huling tumunog sa isip ko ang system prompt. Team, na kumpleto na ang S-Rank Advancement Quest. Class Advancement, Ultimate Mage. All attributes plus 30. Mana plus 5,000. Ang natitirang EXP ay automatiko ng naging level. Current level, 30. Nakatanggap ka ng 100 free attribute points. Napangiti ako ng tipid, bago ko nilagay lahat ng 100 free attribute points ko sa spirit stat. Biglang umabot sa 86,000 ang maximum mana ko. Tiningnan ko ang stats sa panel ko. At napagtanto ko, sa lakas kong to ngayon. Kahit paharapin ko ang pinakamalakas sa Jiang Cheng na si Jiang Taishu, siguradong may laban ako. Pagkalabas ko sa kwarto ng Advancement Star, hindi na ako nag-aksaya ng oras. Dumiretso ako pababa at umalis sa Job Changer Sanctuary. 15 araw na lang ang natitira bago ang National Job Changer College Entrance Exam. Yung mga taong dating pinagtatawanan at minamaliit ako. Malapit na nilang masaksihan mismo sa exam venue kung gaano talaga kalakas ang tinatawag nilang pinakamahinang mage. Pagkaalis ko ng sanctuary, hindi ako dumiretso umuwi. Pumunta muna ako sa Jiangcheng Job Changer Alliance Store. Sa loob kasi ng aking spatial inventory. Nandun pa nakatago ang Black Knight Sword na nai-drop ng Undead Knight na si Kane. Pati na rin ang ilang high tier na equip na galing naman sa mutated earth-shattering Demonic Dragon. At may mga sobra pang Demonic Dragon scales. Wala namang silbi sa akin kung itatago ko lang ang mga to. Mas mabuti pang ipalit na lang sa mga Daksha Gold Coins. Malaki-laki rin itong Job Changer Alliance Store. Punong-puno ang mga estante ng iba't ibang magic items, skill books, at equips. Dumiretso ako sa trade-in counter at nagsalita sa clerk. Pagbebenta ako ng mga high-tier equips at boss drops. Pagkasabi nito, sa isang isip ko lang. Inilabas ko ang Black Knight Sword, mga Demonic Dragon Scales, at 2 high-tier armor na galing sa Demonic Dragon. At isang Demonic Dragon Bone Staff, sabay lapag ng mga ito sa counter. Yung clerk na kaninang parang walang pakialam, ay biglang natigilan nang makita ang mga gamit. Dali-dali siyang kumuha ng magnifying glass para suriin itong mabuti. Nanginginig pa ng bahagya ang mga daliri niya. Ay ito, galing ito sa level 30 na world boss na Undead Knight. At may mga kaliskis at bone staff pa ng level 70 na mutated earth-shattering Demonic Dragon. Ibinebenta niyo ba ang lahat ng ito, sir? Biglang naging napakagalang ng boses ng clerk, at bakas na bakas ang gulat sa mga mata niya. Ang makapaglabas ng ganito karaming high-tier boss drops ng isahan, siguradong hindi siya isang pangkaraniwang job changer. Kwentahin mo na ang presyo, kalmado kung utos. Walang paligoy-ligoy. Hindi na rin nag-aksaya ng oras ang clerk. Mabilis niya itong kinwenta habang panay ang bulong sa sarili niya. Black Knight Sword, Blue Equipment, nagkakahalaga ng 80,000 Daksha Gold Coins. Demonic Dragon Scales, isang set, may 10 piraso, 20,000 bawat isa. Bale 200,000 lahat. Demonic Dragon Armor, 2 gold equips, tig 120,000. At ang Demonic Dragon Bone Staff. Sir, lahat-lahat po ay umaabot sa 670,000 Daksha Gold Coins. Okay na po ba ang presyong ito sa inyo? Bahagya akong tumango. Pwede mo nang i-transfer ng diretso sa Job Changer account ko. Agad naman itong inasikaso ng clerk. Ilang sandali lang, tumunog ang system prompt sa isip ko. Ding, pumasok na sa iyong Job Changer account. Ang 670,000 Daksha Gold Coins. Ang iyong current balance ay 680,000 Daksha Gold Coins. Pagkatapos nyo na umalis na ako sa Job Changer Alliance Store. Pagka-uwi sa bahay, nilock ko agad ang pinto. Umupo ako ng naka-cross legs, hindi na makapaghintay na buksan ang talent panel sa isip ko. Kanina, pagkatapos ko mag-advance bilang Ultimate Mage, naramdaman ko na agad ang panibagong pagbabago sa talent ko. Sigurado akong umabot na sa second stage ang Gift of the Gods ko. Na-detect na nag-advance na ang class ng host bilang isang Ultimate Mage. Tumaas ng husto ang lakas. Naabot na ng SSS rank talent na Gift of the Gods ang second stage. Pagkatapos marinig ang system prompt, biglang nag-refresh ang talent panel ko, at naging mas lalong matingkad ang mga kumikinang na gintong linya rito. May nababalot pa itong bahagyang aura ng mga Diyos, mas mukhang nakakatakot at makapangyarihan kumpara noong first stage. SSS rank talent, Gift of the Gods, second stage advancement.
First stage unlocked effect, God's Shop. Second stage unlocked effect, AFK Points Exchange. Maaaring gumastos ng Daksha Gold Coins para bumili ng AFK Reward Points. Ang rules sa pag-exchange ay ang mga sumusunod, AFK Points Exchange Rules. 10,000 gintong barya ng Daksha ang katumbas ng isang araw na AFK Rewards. Bawat bili mo sa loob ng isang araw, tataas ang presyo ng 10,000 gintong barya. Papasok agad ang rewards pagkabayad, at papatong ito sa basic na AFK effects mo. Nanlaki ang mga mata ko. Ang feature na ito na na-unlock sa Tier 2. Hindi ba't isa itong pay-to-win na feature para sa sarili ko? Dati, kailangan ko pang maghintay at mag-aik para lang makaipon ng skill points. Ngayon, kapag may ginto ako, pwede na akong bumili ng AFK rewards. Katumbas na rin ito ng doble, o higit pa, na bilis sa pag-aik. Mas bibilis na ang pag-iipon ko ng skill points para magpa-level ng skills. Nakatitig ako sa basbas ng mga Diyos. Ang pay-to-win panel na na-unlock sa Tier 2. Kuminang ang mga mata ko sa pananabik. May 680,000 gintong barya ng Daksha ako ngayon. Hindi ba't instant cheat code na ito para mabilis mag-level up? Mabilis kong pinindot ang panel gamit ang daliri ko, at binuksan agad ang bulk exchange. Bumili agad ako ng 36 na araw na AFK privilege sa isang bagsakan. Ang kabuuan, 660,000 na gintong barya ng Daksha. Sa sumunod na segundo, sandamakmak na rewards. Ang sunod-sunod na lumabas sa screen. Ang balance ng account ko, biglang bumagsak sa 20,000 ginto. Pero wala na akong pakialam doon. Higit sa 3 milyong skill points. At 360 attribute bonus. Binagsakan ako ng stats hanggang sa umabot ako sa isang nakakabaliw na level. Ang natitira ko pang sandamakmak na skill points, inuna kong ipambili sa spatial magic na teleportation. Kumuha rin ako ng necromancy magic na summoning, pati na rin ng ancient light magic na single target healing. AoE healing, at resurrection. Ginawa ko ang sarili ko na isang perfect all-around na mage. Wala na akong kahit anong kahinaan. Bamaha sa isip ko ang hindi mabilang na sikreto ng mahika. Ice, fire, wind, lightning, earth, dark, light, at space. Lahat ng 8 elemento, tuluyan ko nang na-master. Sa isang taas lang ng kamay ko, kaya ko nang kontrolin ang pinakapuwersa ng kalikasan. Sa sumunod na kalahating buwan, tinapos ko ang advancement quest para maging isang high-tier mage, at pinulbos ko pa ang isang pugad ng mga demonyong dragon. Umakyat din ng matiwasay ang level ko sa level 40. Pagkatapos kong ibenta ang mga loot mula sa mga halimaw, muling umakyat ang laman ng ipon ko sa 500,000 gintong barya. Mabilis na lumipas ang 15 araw. Sa Jiangcheng testing area ng National Awakened College exam, umaalingaw ang ingay ng mga tao. 10,000 estudyante ang nagtipon sa testing plaza, habang ang mga magulang ay nakipagsiksikan sa labas ng cordon area, sabik na naghihintay. May 12 ng mga drone sa himpapawid na kumukuha ng video para sa live broadcast sa lahat ng malalaking platform sa buong bansa. Nakaupo ang commentator sa isang temporary studio, punong-puno ng enerhiya habang ipinapakilala ang mga paboritong kandidato ngayong taon. Ang pinakamalaking paborito na manalo sa Jiangcheng ngayong taon ay walang iba kundi ang nakapag-awaken ng top-tier class na psychic. Na si Jiang Ya, umabot na siya sa level 18 na junior psychic. At natapos na rin niya ang kanyang Tier 1 advancement quest. Siya na talaga ang pinakamaliwanag na henyo sa Jiangcheng sa loob ng halos isang dekada. Sigurado ako na malapit nang maranasan ni Jiang Ya ang kanyang second-class awakening. Bukod pa dyan, yan din ang estudyanteng nakapag-awaken ng rare class na berserker, si Zhao Lei. Halimaw rin siya, level 15 na siya ngayon, at lahat ng gears niya ay top-tier pay-to-win items. Sabi-sabi pa nga, nakuha na raw siya agad ng Imperial Capital Martial Arts University. Puno ng pagsang-ayon ng live chat. May iilang comments din na lumalabas tungkol sa akin, pero puro masasakit na pangungutya lang. Huwag niyo nang banggitin yung dating number 1 nanogram Jiangcheng. Nasaan na ba yung pinakawalang kwentang mage sa kasaysayan na si Lin Chen? Ewan ko lang kung mag-back out yun ngayon. Nakakatawa, kung maipapasa niya man lang yung first round. Kakainin ko ng live tong keyboard ko. Isa siyang basurang kahit katol hindi kayang sindihan. Tapos in-encourage pa siya ni Goddess Jiang Ya dati. Bulag ba siya? Nakihalubilo lang ako sa karamihan, suot ang aking cap. Nakasuksok ang mga kamay ko sa bulsa ko habang pinapanood ang mga comments sa live chat. Wala man lang reaksyon ang mukha ko. Lin Chen. Isang malinaw na boses ang narinig ko mula sa likod. Patakbong lumapit sa akin si Su Qing na may bitbit na maliit na pouch. Namumula ang mga pisngi niya sa kakatakbo, sabay mabilis na inabot sa kamay ko ang pouch. Nandito na lahat ng inipon kong high-tier HP potions, at pati na rin mana potions. May ilang teleport scrolls pa rito, kung sakaling manganib ka. Gamitin mo agad, ha? Tumingala siya at tumingin sa akin. Kinuha ko ang balot ng tela, at gama ng pakiramdam ko.
Warning! Warning! Huwag kang mag-alala, walang makakapanakit sa akin. Pero may sasabihin pa sana si Suching. Nang tumunog ang anunsyo sa broadcast para pumasok na. Tara na, sa loob na lang tayo mag-usap. Tinapak ko ang balikat niya, at nauna nang maglakad papunta sa entrance ng exam. Pagkarating ko sa entrance, hinarang agad ako ng grupo ni Zhao Lei. Nakasuot si Zhao Lei ng kumikinang na armor, at may bitbit na higanteng palakol. May mapang asar ng ngiti sa mukha niya. Aba, hindi ba't ito ang ating pinakamahinang mage? Akalain mo nga naman, may lakas ng loob ka pa talagang mag-exam. Akala ko nagtatago ka na lang sa bahay sa takot, eh. Nagtawanan ng malakas ang mga alipores niya. Boss Lei, kapag nakita natin siya sa exam mamaya, huwag mo namang tapusin agad sa isang hataw ng palakol. Tirhan mo ng buhay para siya na mismo ang sumuko, mas masaya yon. Tama, kung hindi, baka sabihin pa ng iba na nambubuli tayo ng basura. Nanginginig sa galit ang buong katawan ni Suching. Hamarang siya sa harapan ko. Zhao Lei, sumusobra ka na ah. Suching, bakit ba lagi mo nalang pinagtatanggol ang basurang yan? Umismed si Zhao Lei, at mapanghamak akong tiningnan mula ulo hanggang paa. Isang mage na hindi man lang makapag-cast ng maayos ng fireball. Kabigat ka lang sa exam at tagabigay lang ng free kill. Kung ako sa'yo, lumayas ka na ngayon din. Para hindi ka maihisa sa lawal mo mamaya sa takot sa mga monsters. Pinapahiya mo lang ang Jiang Cheng natin eh. Wala akong panahong makipagtalo sa mga walang kwentang tao. Hinaila ko si Suching at nilagpasan namin siya. At dumiretso papasok sa daanan ng exam. Pinagmasdan ni Zhao Lei ang paglayo ko. Nang may nagbabantang tingin, maghintay ka lang. Ipapatikim ko sa iyo ang impyerno sa exam. Lahat ng mga kukuha ng exam ay na-teleport ng random sa isang virtual exam map na may lawak na 100 kilometro. Napakasimple lang ng patakaran sa exam. Sa loob ng 6 na oras, kailangang pumatay ng mga monsters sa loob ng mapa. Para makakuha ng points. Kapag umabot ng 100 points, pasok ka na. Kapag mas mataas ang points, mas mataas ang rank. Sa pagpatay ng level 1 na monster, makakakuha ka ng 1 point. Sa level 10 ay 10 points, at pataas ng pataas. Kapag nakapatay ka ng boss level monster, doble ang points na makukuha mo. Umilo ng napakaliwanag, at bigla na lang akong napunta sa gitna ng isang masukal na gubat. Kakatayo ko pa lang nang may 3 level 5 na mababangis na asong gubat ang sumugod sa akin. Gamit ang isip ko, 3 matutulis na yelo ang biglang lumitaw sa ere. At asintang-asintang tumusok sa mga ulo ng mga asong gubat. Nakapatay ng 3 level 5 na asong gubat. Nakakuha ng 15 points. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Ginamit ko ang Wings of Wind at dumiretso ng lipad papunta sa pinakamalalim na bahagi ng mapa. Nakita ko roon ang markang pula na nagpapahiwatig ng mapanganib na lugar. Tirahan ito ng mga high-level monsters na lagpas level 30. Ito ang lugar na ipinagbabawal sa lahat ng mga kumukuha ng exam. Kasabay nito, sa malaking screen ng Exam Command Center, nakalib ang ranking ng points ng lahat ng mga estudyante. Nangunguna si Jiang Ya at nakapatay na ng mahigit 10 monsters na nasa level 20. Umabot na sa higit 200 ang points niya, kaya sigurado na siya sa unang pwesto. Sumusunod naman sa kanya si Zhao Lei na kasama ang mga tauhan niya para magtulong-tulong sa pag-farm ng monsters. Ang points niya ay umaabot na rin sa mahigit 150. Punong-puno naman ng enerhiya ang commentator habang nagsasalita. Napakabilis ng galawan ng estudyanteng si Jiang Ya. Ang mga psychic talaga ay isa sa pinakamabilis mag-farm na class. Kung ganito ang magiging bilis niya, malaki ang tsansa na mabasag niya ang point record sa buong Jiangcheng exam area. Maganda rin ang ipinapakita ng estudyanteng si Zhao Lei. Talagang napakalakas ng melee damage ng isang berserker. Napakaganda ng teamwork ng grupo nila. At sa pagkakataong iyon, ang ranking board sa malaking screen ay biglang nagbago ng mabilis. Napatay ni Ling Chen ang level 30 na Tiger King. Nakakuha ng 1,000 points. Napatay ni Ling Chen ang level 35 na Poison Scorpion King. Nakakuha ng 1,100 points. Napatay ni Ling Chen ang level 35 na Giant Bear King. Nakakuha ng 1,100 points. Sunod-sunod na nag-spam ang mga notifications sa screen. Sobrang bilis ng pagtaas ng points ko, nakakakilabot. Sa isang iglap, nalampasan ko na si Jiang Ya. Biglang natahimik ang buong command center. Napanganga ang commentator. Nagbug ba ang system? Pakicheck nga, bilis. Wala naman makikita sa monitor na. Lumipad siya papunta sa Red Danger Zone, tapos nagbato lang ng isang fireball, na-on-hit na agad ang Tiger King. Nilabas ng mga staff ang CCTV footage. Makikita sa screen. Lumulutang ako sa ere. Sa isang pitik lang ng daliri ko. May bumagsak na gintong fireball. Ang level 30 na Tiger King. Hindi man lang nakasigaw, naging abo na lang bigla. Sa kabilang banda, nakita rin ni Jiang Ya na nagpapa-level, ang pagbabago sa rank ng mga points. Napatigil siya bigla, at halos hindi makapaniwala sa nakikita niya.
Rank 1 si Ling Chen. Akala niya, kahit anong gawin kong pagpupursigi, makakapasa lang ako ng pasang-awa. Pero ngayon, higit 10 times pa ng points niya ang nakuha ko. At patuloy pa rin itong tumataas ng baliw. Isang matinding panggigigil at pagkadismaya ang naramdaman niya. Kinagat niya ang labi niya, at hinigpitan ng hawak sa kanyang psychic blade. Mas binilisan pa niya ang pagpatay sa mga monsters. Samantala, nang makita ni Zhao Lei ang leaderboard, sa sobrang galit, ibinagsak niya sa lupa ang malaking palakol niya. Imposible, hindi pwede mangyari to. Paano magiging mas malakas sa akin ang basurang yun? Siguradong nandaya siya. Nagkatinginan na lang din ang mga alipores niya. Boss Lei, gusto mo bang puntahan natin sa red zone? Baka namumulot lang siya ng loot sa mga boss na pinatay ng iba. Tama, Terra, ibuko natin ang panloloko niya. Nanlaki ang mga mata ni Zhao Lei. Terra, kasama ang ilang mga tauhan niya. Sumugod sila papunta sa Red Danger Zone. Makalipas ang kalahating oras, nililinis ko noon ang isang grupo ng mga level 35 na ahas, nang biglang narinig ko ang boses ni Zhao Lei mula sa likuran. Ling Chen, huwag kang umalis dyan. Lumingon ako. Tiningnan ko sina Zhao Lei na hinihingal pa, at kalmadong nagtanong. May kailangan kayo, nandaya ka. Dinuro ako ni Zhao Lei at sumigaw, ikaw na isang basurang mage. Paano kang makakapatay ng ganyan karaming high-level na boss? Paniguradong may ginamit kang maduming pandaraya. Ire-report kita. Tinaasan ko siya ng kilay. O, paano naman ako nandaya? Panigurado, binayaran mo muna. Yung mga staff ng exam system. Kundi, hinding-hindi mo magagawa yon. Nanggigigil na sabi ni Zhao Lei, ngayon, ako mismo ang magpaparusa sa'yo. Palalayasin ko rito sa exam map ang isang mandarayang katulad mo. Pagkasabi nun, itinaas niya ang kanyang palakol. At kasama ng mga galami niya, sumugod sila sa akin. Wag, narinig ko ang boses ni Su Qing mula sa di kalayuan. Kada rating lang niya, nang makita niya ang nangyayari. Namutla siya sa sobrang takot. Pero ako, kalmado ko lang itinaas ang kamay ko. Isang pader na bato ang biglang lumitaw mula sa lupa, hamarang mismo sa harapan ni Zhao Lei. Hindi na nakapagpreno si Zhao Lei, kaya bumalandra ang mukha niya sa pader na bato. Agad na nagkapasa-pasa ang mukha niya. Yung mga alipores niya naman sa likod. Nadapa at tumilapon ng hilo-hilo dahil sa mga earth spikes na bigla ring lumabas sa lupa. Hawak-hawak ni Zhao Lei ang ilong niya, habang nakatingin sa akin ng gulat na gulat. Dahan-daang nagsalita, malamig ang boses. Wala lang talaga akong panahong patulan ang mga tanga. Bago pa man siya matapos sa pagsasalita, hindi mabilang na mga talam ang biglang lumitaw at mabilis na lumipad papunta kina Zhao Lei. Hindi sila pinatay ng mga talam, bagkus ay saktong hiniwa lamang ang kanilang mga baluti. Nang maduraj ang kanilang mga kagamitan, isang banayad na ihip ng hangin ang pumulupot sa kanila. Direkta silang itinapon palabas ng Red Danger Zone, pabagsak sa mismong entrance ng assessment map. Ang kumuha ng pagsusulit na si Zhao Lei at ang kanyang mga kasamahan ay umatake ng kapwa nila kalahok. Ito ay paglabag sa mga patakaran ng pagsusulit. Bawas ang lahat ng puntos. Kayo ay disqualified. Umalingaw-ngaw ang boses ng sistema, at sa malaking screen. Agad na nawala ang pangalan ni Zhao Lei sa leaderboard. Muling nagkagulo sa buong command center. Diyos ko, ganoon-ganoon na lang niya tinapon sina Zhao Lei nang walang kahirap-hirap. Sinong nagsabing siya ang pinakamahinang mage? Isa siyang nakatagong boss. Puro hiya ngayon ang mga taong nangot siya sa kanya kanina. Tumakbo si Su Qing palapit sa akin. Nagniningning ang mga matang nakatingin sa akin. Ling Chen, ang galing-galing mo. Sa sandaling iyon, biglang na-teleport ang lahat ng mga kandidato sa plaza. Biglang nagbago ang kulay ng paligid. Ang kaninang maaliwalas na kalangitan. Agad na binalot ng nakakakilabot na kulay abo at itim. Umihip ang sobrang lamig na hangin na tumatagos sa buto, na may dalang matapang na amoy ng kamatayan. Sa itaas ng assessment plaza, 1,000 metrong spatial rift ang biglang bumuka ng may malakas na pagsabog. Walang tigil sa pagtulo mula sa hiwa ang maitim na berdeng asido, at pagpatak nito sa lupa. Agad itong nakalikha ng napakalalalim na mga butas. Ano iyon? Diyos ko, ang spatial rift, ibig sabihin may sumasalakay mula sa ibang dimensyon. Agad na nagkagulo ang mga tao. Nagsunod-sunod ang mga tili at iyakan. Matinding yumanig ang live broadcast. Paiyak na ang boses ng announcer. Emergency situation. May lumitaw na hindi kilalang spatial rift sa itaas ng Jiangcheng test area. Hinihinalang ito ay isang dimensional invasion. Pagkaraan ng 1 segundo, pare-parehong nakakakilabot na eksena ang lumabas sa lahat ng live broadcast sa buong bansa. Sa itaas ng kabisera, isang demon lord na nababalot ng apoy mula sa impyerno ang lumabas mula sa kanyang kakon. Sa kontinente ng Europa, bumaba ang isang vampire prince kasama ang walang katapusang hukbo ng mga vampira. Sa Amazon rainforest, ang mga nagtataasang puno ay naging mga nakakatakot na trend na tumatakip sa araw, sa nagyayelong lupain sa hilaga.
Nagising ang mga frost giant na 10,000 taon nang natutulog, at umungal ng nakakabingi. Isang pandaigdigang dimensional invasion ang sumiklab ng walang anumang babala. Mula sa spatial lift sa itaas ng Jiangcheng, napakaraming mga leech na nakasuot ng itim na kapa. Ang dahan-daang lumipad palabas habang nakasakay sa mga kabayong buto. Sa bawat pagwagayway ng kanilang mga wand na gawa sa buto, gumagapang palabas mula sa lupa ang siksik ang mga skeleton at ghoul. Ang nangunguna sa kanila ay isang leech na may taas na 3 metro at may suot na koro ng yelo. Napapalibutan siya ng mapusyaw na asol na yelo, at sa bawat daanan ng kanyang lamig, nagiging yelo ang mismong hangin. Isang level 100 quasi-legendary expert. Ang Frost Lich na si Caesar. Siya ang Vanguard General sa Dimensional Invasion na ito, na namumuno sa hukbo ng 100,000 leech. Mga hamak na nilalang, magsipanginig kayo sa takot. Ang boses ni Caesar na parang nababasag na yelo ay umalingaw-ngaw sa buong Jiangcheng. Ang kaluwalhatian ng aking Panginoon ang babalat sa lupaing ito. Sino mang lumaban, ay magiging pagkain lamang namin. Bago pa man siya matapos magsalita, ikinampay niya ang kanyang kamay at 100 metrong lapad ng rumaragasang yelo. Ang humagupit papunta sa assessment plaza, at sa bawat dinaanan nito. Lahat ng gusali, puno, at maging ang mga estudyanteng hindi na nakatakas, ay biglang nanigas bilang mga yelo. Bilis, paganahin ang barrier ng syudad. Magpadala agad ng mensahe sa headquarters para humingi ng tulong. Malakas na sigaw ni Jiang Taishu. Lumipad siya paitaas, habang ang hawak niyang magic staff ay naglabas ng nakakabulag na liwanag. Sumunod na ring lumipad ang lahat ng high-level professionals ng Jiangcheng Alliance. Pinakawalan nila ang kanilang mga pinakamalalakas na magic at skills upang pigilan ang rumaragasang yelo. Boom! Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Napaubo ng dugo si Jiang Taishu at tumilapon patalikod. Bumagsak siya ng malakas sa lupa. President Jiang. Agad siyang dinaluhan ni Duande at Wang Teng. Bakas ang matinding desperasyon sa kanilang mga mukha. Isang level 100 na quasi-legendary boss. Sobrang higit pa ito sa kakayahan ng buong Jiangcheng. Ibinigay na nila ang lahat, pero ni isang atake ng kalaban, hindi nila kayang salagin. Ngumisi lang si Caesar at muling itinaas ang kanyang kamay. Mga walang kwenta, kung gusto nyo talagang mamatay, edi pagbibigyan ko kayo. Isang mas nakakakilabot na kapangyarihan ng yelo ang naipon sa kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, gusto niyang isama ang buong plaza pati na ang libu-libong estudyanteng naroon. Gusto niyang gawing yelo ang lahat. Namumutla si Jiang Ya. Ibinuhos niya ang buong lakas para gumawa ng shield, pilit na pinoprotektahan sina Suching at ilang estudyante sa likod niya. Pero alam niya sa sarili niya na ang manipis na shield na ito ay parang papel lang sa harap ng atake ng isang quasi-legendary boss. Mahigpit na hawak ni Suching ang kanyang Holy Light Staff, habang sunod-sunod na tumutulo ang kanyang mga luha. Agad na hinanap ng kanyang mga mata sa gitna ng mga tao ang isang pamilyar na balto. Isa lang ang nasa isip niya. Lin Chen, tumakas ka na. Pero eksakto, bago pa man bumagsak ang rumaragasang yelo. Sa mismong kritikal na sandaling iyon, isang malamig at kalmadong boses. Ang malinaw na umalingaw-ngaw sa buong plaza. Sabi ko, huminto ka. Dahan-dahan akong naglakad mula sa karamihan. Walang nakakatakot na aura, walang magagarang magic effects. Pero noong sandaling sabihin ko ang mga salitang iyon, ang pag-atake ng yelo na kayang sumire sa buong plaza, ay bigla na lang huminto sa ere. At pagkatapos, unti-unti itong nabasag at naging mga maliliit na kristal sa hangin. Tahimik ang lahat, tulalang nakatingin sa akin ang bawat isa. Pati si Caesar na nasa ere. Sino ka? May bahid ng pag-iingat sa boses niya. Nararamdaman niya kasi na ang mukhang ordinaryong batang ito ay may nakatagong kapangyarihan na mismong siya ay kinikilabutan. Hindi ako sumagot. Dahan-dahan ko lang itinaas ang aking kanang kamay. Summon, Bone Dragon. 3 malalaking itim na anino ang bumagsak mula sa langit. 3 bone dragons na may habang 100 metro. Ang nagpakawala ng nakakabinging Atengal, at hamarang sa himpapawid ng plaza. Ibinuka nila ang kanilang malalaking bibig at nagbuga ng itim na dragon breath. Libu-libong skeleton soldiers sa unahan ang biglang naging abo. B-bone dragons. Nanlaki ang mga mata ni Jiang Taishu. Hindi mapigil ang manginig ng kanyang katawan. Ang pagsabog ng forbidden spell sa Monster Forest. Ang mga undead knight na biglang nawala sa Blackwind Fortress. Ang mutated dragon na naabo sa Blackstone Canyon. Lahat ng mga palatandaan, biglang nagkonekta sa utak niya ngayon. Yun pala, ang misteryosong Grand Magus na mahigit 1 buwan na niyang hinahanap, ay hindi isang matandang master na nagtatago. Hindi ang batang ito sa harap nila, na tinawanan at minaliit ng lahat sa loob ng 1 buwan. Ang pinakamahinang salamangkero sa kasaysayan, na may hawak ng lahat ng elemento. Medyo nakakatuwa nanlilisik ang mga mata ni Caesar. Pero sa tingin mo ba, sapat na ang 3 kalansay na yan para pigilan ang 100,000 hukbo ko? Masyado kang inosente, sabay kumpas ng kamay niya.
Sabay-sabay na umatake ang hukbo ng mga leech sa likuran niya. Hindi mabilang na mga sibat ng yelo, palason ng dilim, at sinag ng kamatayan. Ang umulan papunta sa akin. Ngumisi lang ako ng malamig. Nagliliyab na bagyo, hagupit ng lilang kidlat, uhawi ng mga talam ng hangin. Pagguho ng lupa, sunod-sunod kong pinakawalan ang 4 na max level na mahika. Ang gintong dagat ng apoy, mga lilang kidlat, at matatalim na hiwa ng hangin. Pati na rin ang bumibiyak na lupa, ay sabay-sabay na sumabog sa gitna ng hukbo ng mga leech. Umalingaw-ngaw ang mga hiyaw ng sakit. 10,000 mga leech at halimaw na patay. Ang ni hindi man lang nakatagal ng 1 segundo bago maging abo. Sa loob lang ng 10 segundo, naubos ko na agad ang kalahati ng 100,000 hukbo ng mga leech. Nang inag sa sobrang takot ang mga natira, at ni hindi na nang ahas na humakbang paabante. Nagkanya-kanya sila ng talikod para tumakas pabalik sa bitak ng dimensyon. Tatakas kayo, malamig kong bulong. Itinaas ko ang kamay ko papunta sa bitak ng dimensyon sa langit. Isang sumasabog na gintong apoy ang agad na lumamon sa buong paligid. Umabot sa 10,000 antas ng init ang bitak. Ang mga leech na nagpumilit tumakas, kasama ang mismong bitak, ay tuluyang naging abo sa tindi ng nag-aapoy na dagat. Naiwang mag-isa si Caesar sa himpapawid. Tiningnan niya ang usok at abo na bumalat sa lupa. Tapos ay tumingin sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng gulat at matinding takot. Hindi niya kailanman inakala na siya, isang antas 100 alamat na mandirigma. Na nagdala ng 100,000 hukbo para sa maikop, ay matatalo lang ng isang binatilyo. Na umubos sa buong puwersa niya. Ay, ikaw, sino ka ba talaga? Nanginginig na ang boses ni Caesar. Isang taong hindi mo dapat kinalaban. Dahan-dahan kong itinaas ang kanang kamay ko, at baliw na naipon ang mahika sa mga dulo ng daliri ko. Parusa ng langit, isang gintong kidlat na bumutis sa kalangitan at lupa ang bumagsak mula sa itaas. Sakto itong tumama sa ulo ni Caesar. Ni hindi man lang siya nakasigaw. Kasama ng yelong korona at butong baston niya, agad siyang naging purong enerhiya. Na naglaho sa hangin, kahit ang kaluluwa niya ay tuluyang pinulbos ng banal na kidlat. Hindi na siya kailanman mabubuhay pa. Ligtas na ang Jiang Cheng. Sa pagkamatay ni Caesar, dahan-daang naglaho ang maitim na ulap sa kalangitan ng Jiang Cheng. Muling sumikat ang araw sa lupa, balot ng katahimikan ng plasa ng pagsusulit. 10,000 tao ang natulala at nakatayo lang, nakatingin sa binatilyong nasa gitna ng plasa. Puno ng paggalang at paghanga ang kanilang mga mata. Ang mga nangyari sa loob ng ilang minuto ay tuluyang bumisag sa paniniwala nila. Isang tao lang, hinarap ang 100,000 hukbo ng mga leech. At tinapos ang isang antas 100 alamat sa isang tira. Paano naging pinakamahinang salamangkero ito? Isa siyang tunay na Diyos. Si Su Qing ang unang natauhan. Umiiyak siyang tumakbo at yamakap ng mahigpit sa akin. Na para bang kapag bumitaw siya, ay bigla na lang akong maglalaho. Lin Chen, alam ko na ililigtas mo talaga ako. Hinaplos ko ng marahan ang likod niya. Tahan na, ligtas na tayo. Tapos na ang lahat. Nilapitan kami ni na Jiang Taisho, kasama sina Duan De at Wang Teng. Yumukod sila ng malalim sa akin. Maraming salamat sa pagliligtas niyo sa amin, Panginoong Lin Chen. Tatanawin itong malaking utang na loob ng milyon-milyong mamamayan ng Jiangcheng. Ang lahat ng mga mandirigma, at lahat ng mga kumuha ng pagsusulit, ay sabay-sabay ding yumukod ng may matinding paggalang. Maraming salamat, Lord Lin Chen. Nakakabinging umalingaw-ngaw ang mga boses. Dinig na dinig sa buong Jiangcheng. Hindi kalayuan, nakatayo si Jiang Ya sa gitna ng karamihan. Nakatingin siya sa akin habang pinapalibutan ako ng mga tao, punong-puno ng halo-halong emosyon ang mga mata niya. Dati, akala niya siya na ang pinakamagaling, ang pinaka-nakakasilaw na henyo ng Jiangcheng. Palagi niya akong itinuturing na target na kailangan niyang habulin, naisip pa nga niyang talunin ako kahit minsan lang sa college entrance exam. Pero ngayon niya lang na-realize na ang agwat naming dalawa ay parang langit at lupa. Kaming dalawa ay hindi kailanman nabibilang sa iisang mundo. At sa mga sandaling ito, tiningnan ko ang talent panel sa isip ko nakakabukas lang. Ting, na-detect na nakapatay ang host ng isang quasi-legendary expert. Ang triple S rank talent na Gift of the Gods ay nakumpleto na ang Tier 3 advancement. Na-unlock na sa Tier 3 ang Godwood Fragment Collection. Makakakuha ng Godwood Fragment kapag nakapatay ng legendary creature. Kapag nakabuo ng 100 piraso, pwede itong maging Godwood para maging isang tunay na Diyos. May bagong system prompt, God's Mall. Na-unlock na ang access para makapag-redeem ng God-level skills at artifacts. May bago ring function para ma-check ang coordinates ng ibang dimensyon. May kislap ng talam sa aking mga mata. Ang invasion na ito mula sa ibang dimensyon ay simula pa lamang. Si Caesar ay isa lang Vanguard General. Sa likod niya, may mas malalakas pang mga Diyos mula sa ibang dimensyon na nag-aabang at nakatitig sa mundong ito. Pero ayos lang, kahit may milyon-milyon pa silang hukbo,
Mayroon naman akong idol system para maging Diyos. Bigyan lang nila ako ng sapat na oras. Hindi lang ang mga Diyos ng ibang dimensyon, kahit papagsamasamahin ang lahat ng Diyos sa buong kalawakan. Isa-isa ko rin silang tatapakan sa ilalim ng mga paa ko. Sa labas ng bintana, palubog na ang araw, na nagpakulay ng pula sa kalahati ng kalangitan. Ang National Professionals College Entrance Exam ay sapilitang itinigil dahil sa Global Dimensional Invasion. Pero isang mas malaking digmaan pa lang ang mag-uumpisa. At ako, ang pinakamahinang mage na dati ay hindi man lang makapagsindi ng katol. Ang magiging guardian god ng mundong ito.